Okay, mga kababayan, Ramir Boulder is back. Saksihan po natin ang napakainit ngayong nagaganap sa bansang Indonesia. Nakagaya rin po rito, ang ugat ng protesta ay ang corruption. Corruption na nakaukit na sa ating mga ugat. Atin pong tunghayan. Umabot na sa 10 ang patay sa malawakang protesta sa Indonesia laban sa matindi umanong benepisyo para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng mga protesta, Kung inyo pong natatandaan, dito rin po may mga ganyang pangyayari. Iba nga lang, corruption naman sa mga flood control project at mga ghost project ng DPWH. nabubuhay ang diwa ng bayanihan at ang tulong galing pa sa mga kapitbahay na bansa gaya ng Malaysia. Ating saksihan. Tensyonado ang protesta sa labas ng isang paaralan sa West Java, Indonesia. Ang mga rallyista ginamitan ng tear gas ng pulisya. Isa lang yan sa kaliwat kanang kilos protesta na unang sumiklab sa Jakarta noong August 25. Ang nagpoprotesta kontra sa anilay sobrang pasahod at benepisyo para sa mga opisyal ng parlamento. Kasunod ito ng ulat ng isang local media na nasa 100 milyong rupiya o katumbas na mahigit 300,000 piso ang sahod kada buwan ng mga opisyal ng parlamento. Habang nasa katumbas ng 10,000 piso lang ang average na buwan ng kita ng mga manggagawa sa Indonesia. Ipinoprotesta rin ang mababang pasahod, pondo sa edukasyon at ilang proyekto para sa mga paaralan. Ang mga kalsada na puno ng mga sibilyan nagpoprotesta na pilit namang hinaharang ng mga pulis. Mas lumala pa ang gulo nang masawi ang isang motorcycle taxi rider sa gitna ng tensyon. Ayon sa Jakarta Police, nasagasaan ng armored police vehicle ang rider sa kasagsagan ng rally. Sabi ng asosasyong kinabibilangan ng rider, hindi siya bahagi ng nangyayari noong kaguluhan. Nagpahayag ng pagkadismaya sa Indonesian President Prabowo Subianto sa Alam niyo po mga kababayan, hindi po malayong mangyari po yan dito sa Pilipinas kung pababayaan po nila ang corruption dito na magtagumpay. ay labis na paggamit ng puwersa ng mga pulis. Ipinag-utos niya ang investigasyon kaugnay ng insidente at tiniyak na pananagutin ang mapatutunayang nagkasala. 7 crew ng naturang armored vehicle ang iniimbestigahan ngayon ayon sa Indonesian Police. Sinibak na sa serbisyo ang isa sa naturang mga pulis na sangkot. Umabot na sa 10 ang mga naiulat na nasawi dahil sa malawakang protesta. Mahigit 700 na ang sugatan sa Jakarta ayon sa gobernador, habang mahigit 1,000 sangkot sa protesta ang Siya nga po pala, ito po ay pangyayari sa Indonesia, no? Kasalukuyang nagaganap po ang malawakang protesta at kaguluhan sa bansang Indonesia. Kapit bansa po natin yan. aresto. Nakiisa na rin sa pangangalampag ang ibang Malaysian na nagprotesta sa labas ng Indonesian Embassy sa Kuala Lumpur. Pero ang pagsuporta sa mga nagpoprotesta sa Indonesia hindi na lang sa kalsada ipinakita. Dahil bumuhos din ang pag-alalay sa mga rallyista mula sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga riders sa Indonesia nakatatanggap ng mga libreng food delivery mula sa mga sibilyan tulad ng mga taga-Malaysia. Sa gitna nito nanindigan ng pamahalaan ng Indonesia na hindi pinapayagan ng pulisya at militar ang mga bayolenteng hakbang at kaguluhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Well, ano po ang inyong opinyon sa mga nagaganap na kaguluhan ngayon sa bansang Indonesia na posibleng mangyari din po sa ating bansa kung tayo'y nagpabaya at kinonsinti natin ang mga kabulukan ng mga corrupt na opisyal sa ating bansa. Ano po ang inyong opinyon? Salamat po.